Ano pong last topic natin last Sunday? What prayer can do. So ano yung magagawa ng prayer? Ano po? Yung tinuro ni Ray nung nakaraang Sunday. Okay, example niya po ay si Moses na leader ng Israel at si Aaron, si Hur na sumuporta sa kanyang kanan at kaliwang kamay. At si Moses ang pinaglalaban niya yung buong congregation ng Israel. So kung ipaglalaban mo, jowa mo, mahirap po ba? Asawa mo? Pamilya mo? Walang umaamin. Mahirap yun, ha? Tatlo lang yan, pinaglalaban mo, mahirap na. Pinaglalaban mo, kalahating milyon higit na tao, na karamihan pasaway. So imagine mo, si Moses pinaglalaban tong congregation na to. And then, napagod din. Napagod din si Moses. Kahit propeta, napapagod din, alam niyo yun. Napagod din, buti na lang merong Hur, at Aaron na sinuportahan siya para test yung kamay niya. Alam niyo ba sa panahon ngayon na mahirap ang mundo? Pahirap. Pahirap ng pahirap. Mapalad pa tayo, hindi tayo nililindol dito. So pahirap ang mundo ngayon. Maraming tao lumalaban sa mga laban na sila lang nakakaalam na mahirap pala. At nakakapagod din makipaglaban. Alam niyo ba yon? At sana, bawat isa sa atin, maging Aaron tsaka Hur. Ikaw yung sumusuporta sa mga taong may mga laban. Hindi ikaw yung nagpapabigat, kundi ikaw yung nagpapagaan sa mga nagtatrabaho. Sana nagpapagaan kayo sa mga boss nyo. Sa mga anak, sana hindi kayo pabigat sa magulang nyo. Hello? Walang mga tao dito. Mga youth, hindi kayo pabigat sa mga magulang nyo, di ba? Kayo si Hur at si Aaron. Tinataas nyo yung mga kamay ng magulang nyo. Alam nyo yung mga magulang nyo, tumatanda at napapagod din? Tingnan yung mukha nila. Diba? Tapos ikaw, anong ginagawa mo? Habang tumatanda sila? Hindi, kaya nila yan. Palalamunin ako niyan hanggang 40 ako. Hello? Suportahan nyo yung mga magulang nyo, napapagod ng lumaban yan. Sabi mo sa katabi mo, kung yan ay single o anak, suportahan mo magulang mo, ha? Huwag kang pabigat, pagaan ka. Okay lang yung timbang na bumigat, huwag lang yung buhay mo pabigat. Suportahan niyo yung mga magulang niyo. Yung mga misis, suportahan niyo yung mga asawa niyo. Yung mga mister, misis, suportahan niyo yung asawa niyo. Maraming laban yan. Amen? Pagamat yung topic natin nung last Sunday is about the church, suportahan niyo rin yung pastor niyo. Maraming laban kami. Amen? Imagine niyo, 3 lang pinaglalaban mo, jowa mo, karibal mo, nahirapan ka asawa mo, anak mo, ito, ganito karami. So, we need Hur, we need Aaron. At sana lahat tayo ganon sa mga tao na lumalaban. Tayo ay pagaan, hindi tayo pabigat. Sabi mo pagaan, hindi pabigat. Lahat tayo may laban. Magsuportahan tayo sa isa't isa. Lalo sa prayer. Okay? So, tinatawagan ko na ang ating tagapagsalita ngayong oras na to. Akala nyo ako, hindi po ako, nagpapahinga po ako ngayon. So, tinatawagan ko yung ating galing pa po siya ng India. So, ang ating speaker ay Tamil, from Vaisakapatnam at ang salita niya ay Hindi. Halakpakan po natin siya. Nakalimutan ko na po magsalita ng Hindi. Pasensya na. Tagalog lang po. Okay. Good morning. Ayan, welcome po sa lahat, lalo na yung ating mga first-timer at yung mga invited dahil graduating or graduation ng ating workshop for 2026. So, sige, habang kinoconnect, since ang theme natin for the month or for this whole month ay prayer, let's bow our heads and close our eyes. Let's pray muna. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw ito binigay mo sa amin, sa lakas na binigay mo sa bawat isa sa nagdaang linggo at sa mga ganap na nangyari na maganda sa aming buhay. We thank you, Lord. At Lord, despite ng mga pangit na nangyari sa aming bansa, Lord, nandito pa rin kami
Dahil Lord, iningatan mo kami, hindi mo nayaan na may masamang mangyari sa amin. Kaya Lord, we pray na sa aming papakinggan na message na galing sa'yo. We pray Lord na ma-absorb namin to, makarelate kami big time, at Lord, ma-apply namin to sa aming personal lives, para Lord, yung blessing na gusto mong makuha namin, Lord, ay maabot namin. At ma-bless kami, hindi lang ngayong araw, kundi pati sa mga susunod pang araw, at until magkita ulit kami susunod. Thank you, Lord. Binabalik namin lahat ng papuri, pasalamat. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Pakpakan natin si Lord. So, ang theme natin for the month is about prayer, and diniscuss sa mga past sessions or past preachings kung ano yung nagagawa ng prayer. And sa ating last part, gusto ko lang bigyan ng diin kung ano talaga or ano yung purpose ng prayer aside from communicating with God. Sabi dyan, basahin nga natin, 1, 2, 3. Prayer can change the circumstances that you are in. Ano ibig sabihin yan? Sabi dyan, ang pagdadasal daw or pagpipray, kayang baguhin yung sitwasyon mo. Tingnan mo yung katabi mo. Nasa magandang sitwasyon ba yan base sa kanyang muka? Tumawa sila. Yari tayo dyan. Wala akong sinabing masama. Sabi ko, tingnan nyo lang. Pero sabi dito, kayang baguhin ng pagdadasal ang sitwasyon niya. Kaya sabi mo sa kanya, kayang baguhin ng prayer yan. Ayan. Punta tayo sa, kung last time, ang story ay kay Moses, kasama si Aaron, Ur, and Joshua. Punta naman tayo ngayon sa ating another bida sa Bible. Kung last time lalaki, ngayon naman sa mga babae naman tayo. Baka sabihin sexist eh. Punta tayo sa Esther. Sa Esther chapter 4 verse 15 to 16. Sige. Basahin ko muna. Then Esther sent this reply to Mordecai, "Go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same, and then though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die." So konting context lang kung babasahin niyo yung buong storya. So ang Israel ay nasakop ng Persia at the time. So si King Xerxes ang namumuno sa kanila. At isa sa mga official nun ay nangangalang Haman, H-A-M-A-N, o Haman, kung ano man yung gusto niyong pronunciation. At si Haman ay galit na galit sa mga Hudyo. Di ba last Sunday, ang kalaban ng mga Hudyo, sino? Mga mga Amalekites. Sila yung wala namang ginawa yung Israel sa kanila, pero paglabas sila ng Egypt, sila yung kalaban. Ito naman sa storyang ito, ang kalaban naman nila, hindi Amalek, kundi si Haman. Okay? Punta tayo sa next verse. Ito, sa Esther 5 naman to, magkakasunod-sunod to. Kung gusto nyo basahin yung full story, simulan nyo yung chapter 1 ng Esther para mag-gets nyo yung buong kwento nito. Pero i-share ko lang sa inyo yung tidbits. Parang reels lang sa Facebook. Yung ano lang yung makuha yung attention nyo. Pero hindi yung buong storya para maghahanap pa rin kayo. So, nung nalaman ni Esther yon na yun yung na may kalaban sila na pangalan Haman at gusto ni Haman ipapatay silang lahat. Same lang ng Amalek, gusto lang silang talunin at patayin lahat. So nagpray sila. At yun yung verse kanina, sinabi niya kay Mordecai, yung, sa tatay niya, na mag-pray, mag-fasting din. Sino dito nakapag-fasting na? Taas kamay. Pag sinabing fasting, hindi fast eating Yung fasting na hindi ka kakain ng 1 araw, 2 araw, sabi tubig lang, or very, very light lang. Taas kamay, nakapag-try na nan. Ayan, marami. Sino na dito nakapag-fasting in prayer? Taas kamay. Ayan, kasi mayroong fasting for diet So, iba naman yung fasting sa prayer. So, itong fasting nila is with prayer. Yun yung ginawa ni Esther, ng mga maid niya, at sila Mordecai. Punta tayo sa next verse. Ito. On the 3rd day of the fast, Esther put on her royal robes and entered the inner court of the palace, just across from the king's hall. The king was sitting on his royal throne facing the entrance, and when he saw Queen Esther standing there in the inner court, he welcomed her and held out the gold scepter to her. So Esther approached and touched the end of the scepter.
Eto, konting context lang para magets nyo ano yung significance ng part na yan. Meron silang batas sa kingdom na to, under King Xerxes, na hindi pwede pumunta ang kahit sino sa harap ng hari without appointment. Bakit? Pag pumunta ka nang wala kang appointment sa hari at hindi natuwa ang hari sa'yo, papatayin ka. On the spot, papatayin ka kung saan ka nakatayo. Kaya sinabi kanina sa verse, if I must die, I must die. Di ba? So, bago sumabak si Esther doon, bago siya pumunta sa hari, with the risk na pwede siyang patayin, nagpray muna siya. Nagpray siya, nagfasting siya, para ma-save sila, ang buong Israel. Hindi lang siya. Binanggit ni Paz kanina, kung 3 lang pinaglalaban mo, mahirap, jowa mo, pamilya mo, what more if madami? Si Esther, pinaglalaban niya yung buong bansa of Israel. Kasi pag hindi niya pinaglaban, lahat sila mauubos. Okay? So yun yung ginawa niya. Nag-pray siya for 3 days, nag-fasting din. And then sa last day, pumunta siya dun sa hari. With risk na pwede siyang patayin. Ang iaapela lang naman niya is, mahal na hari, iligtas mo kami, ganun. Pero kung pinatay siya ng hari, maliligtas kaya sila? Tingin niyo? Hindi. Pero kahit ganon, hindi siya natakot. Kahit may risk na pwede siyang mamatay or patayin ng hari, hindi siya natakot. Ginawa niya pa rin yung dapat niyang gawin, yung tamang dapat gawin. Kaya sabi mo sa katabi mo, gawin mo yung tama. Kahit nakakatakot. Natakot na sila, hindi na nila sinabi yung nakakatakot na part. Okay. Madalas lahat ng tama na dapat nating gawin ay nakakatakot or mahirap gawin. Tama ba? Diba? Sabi nga, mas madaling magkasala eh. Mas madaling gawin yung mali kasi hindi tayo natatakot gawin yon. Pero pagdating sa tama, bakit takot tayong gawin? O bakit laging may ganun? Kasi nasa nature natin ang maging makasalanan. Normal yon. Pero si Esther, hindi niya hinayaan yun na makapigil sa kanya. Nag-pray siya, nag-fasting, and nagresulta yung prayer niya. Sabi dito, when the king saw Queen Esther standing there in the inner court, papatayin na siya nung mga kawal dahil wala siyang appointment, he welcomed her. Sabi niya sa mga kawal, op, stop. Gusto ko yan. Love ko yan. Dito ka. Tapos ini-stretch niya yung gold scepter, yun yung symbol na approve nung hari ang kanyang presence doon sa inner court o sa kwarto niya, yung throne room. Tapos hinawakan ni Esther yung scepter. So yun, nalagpasan niya yung unang problema. Pero meron pa silang malaking problema, di ba? Ano yung una nilang problema? Bakit siya pumunta doon sa hari? Papatayin sila ni? Sige, dito masipag yung mga nandito eh. Dito naman, hindi kasama sila pa sa daya yan. Alam nila yung sagot. Sino yung kontrabida dito? Kung bakit napilitan si Esther pumunta sa hari kahit walang appointment? Sino yung kalaban nila? Haman. Okay? So nalagpasan na yung unang hurdle. Hindi siya pinatay, so may chance siya. Yung problema, andun pa din, naglulumpa din. Tumigil ba siya doon? Nope. Tumuloy pa rin. Ito, isa pa. Si Mordecai, binanggit natin kanina, siya yung adopted father ni Esther. So siya yung nag-alaga kay Esther up until lumaki siya at napunta siya sa palasyo ng hari. Okay? Esther 6:1 hanggang 4. Ito naman, di ba si Esther nag-pray? Sino yung sinabihan niya na mag-pray din kasama niya aside sa mga maids? Sino yung tatay niya ulit? Mordecai. Ayan. Alam kong kaya nyo subaybayan yung mga names. Pag nanonood tayo ng mga teleserye o movie sa Netflix, alam, si ganyan yan, si ganyan. So, ganun din yung gawin natin. Kasi ang bawat story sa Bible is parang movie. Kung malawak lang yung imagination, pag binabasa mo yan, parang ganito yung nangyari. May drama, may action, may suspense, may thriller. Kaya wag natin basahin lang siya for the sake of reading. Kundi maging open-minded tayo at basahin siya dahil madaming interesting na storya dito. Sinabi last time ni Kuya Ray na minsan yung mga Amalek,
Yun yung mga taong galit sa'yo kahit wala kang ginagawa. Sino dito yung nakakita na ng taong ganun? Na may taong galit sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Ba't ka galit sa akin? Ginawa ko sa'yo. Ayoko kasi yung mukha mo eh. Ganda mo kasi, ang gwapo mo kasi, kaya ayoko sa'yo. Ganun. Lupit. Naka-experience na kayo ng ganun? Sorry. So, may mga ganun. At sa storyang ito, may ganun din. Yun ay si Haman. At kung babasahin niyo yung buong story ng Esther, si Haman or si Haman, galit na galit, hindi kay Esther, kundi kay Mordecai. Kasi alam ni Haman na si Mordecai ay isang Hudyo. Hindi nila alam na si Esther ay Hudyo. Secret. Kasi nasa taas under lang siya ng hari eh. So hindi siya ginagalaw agad. So ang ginagalaw nila is yung mga nasa baba na kayang manumanuhin o brasuhin. So si Haman, gusto niyang patayin lahat ng Hudyo at ayaw na ayaw niya na si Mordecai nandun kasi si Mordecai nagsiserve din sa hari. So para silang magkaklase sa palasyo. Ayaw ni Haman nun. Sabi niya, gusto niyang papatay ito. At to the point, sobrang galit niya, gumawa siya ng altar na sinusunog niya. De joke. Gumawa siya ng gallows ng pagbibitayan ni Mordecai. Meron ako yung nakitang ganong tao na sa sobrang galit niya sa isang tao, na gumawa siya ng picture ng taong kinagalitan niya tapos binabato niya ng kutsilyo o binabaril niya. O siguro dito may mga nag-workout na gumagamit ng punching bag. Pipirin niyo yung mukha ng taong galit niyo tapos susuntok-suntokin niyo yun para motivated kayo mag-exercise. So si Haman ganon. Talagang to the extreme nga lang kasi gusto niyang patayin. Pero ito, dahil si Mordecai nag-pray din kasama ni Esther, si Lord gumalaw din. Or yung prayer din niya, may nagawang pagbabago sa kanyang situation. Ito, sa Esther 6, 1-4. Ako na ulit. On that night, the king could not sleep, and he gave orders to bring the book of memorable deeds, the Chronicles, and they were read before the king. So, di daw makatulog yung hari. So, wala pa namang Facebook noon, walang internet, walang kahit anong laro. So, ang ginawa niya is, pinatawag niya kung sino man yung nagbabasa sa kanya ng mga story or ng records para kwentuhan siya kung ano yung mga nangyari sa bansa nila. So sabi doon, it was found written how Mordecai had told Bigthana and Teresh, two of the king's eunuchs who guarded the threshold and who had sought to lay hands on the king Ahasuerus. So may nakita siyang storya, may nagsalba pala sa hari o sa kanya. Pangalan Mordecai. Laban sa dalawang official din o eunuch sa palasyo na pangalan Bigthana at Teresh. May assassination attempt, kumbaga, sa hari. Tapos pinigilan yun ni Mordecai dahil nag-report siya. So sabi nung hari, what honor or distinction has been bestowed on Mordecai for this? Meron bang reward na binigay dito kay Mordecai? Sinave niya yung hari. Meron ba? Sabi nung mga tauhan nung hari na kasama niya doon at the time, sabi, nothing has been done for him. Wala pong mahal na hari. Wala pong nabigay na reward kay Mordecai. Sinave niya yung hari pero wala siyang nakuhang reward. Sabi nung hari, ba't ganun? Sobra yun, sir. Sa atin nga, walang ginagawang matino, nabibigyan ng maleta eh. Paano pa to? Sinave niya yung presidente. So dapat, mas maraming maleta. De joke. Tawa sila updated. So, sabi nung hari, hindi pwede yan. So, sabi niya, who is in the court? Sino nandyan sa labas? Kasi di siya makatulog gabi, di ba? Nagkataon, nung time na yon, sabi dito, now Haman had just entered the outer court of the king's palace to speak to the king about hanging Mordecai on the gallows that he had prepared for him. Nakikita niyo yung storya? Nakikita niyo? Yung hari, gustong i-reward si Mordecai. Pero itong si Haman, napapasok pa lang sa chamber ng hari, gustong i-request sa hari na ipabitay si Mordecai. Pero ito yung kalupitan talaga dito. Nung nag-pray si Mordecai, alam niya na gusto siyang patayin ni Haman. Alam niya yung banta sa lahi nila. Pero pinag-pray niya yun ng todo. Nag-fasting din siya, same as Esther. So, hindi siya nag-pray nang i-reward siya sa ginawa niya. Wala. Ang gusto lang niya mangyari is ma-save sila
ng mga lahi niya. Ayaw niyang mamatay silang lahat. So, pero ito yung ginawa ni Lord para sa kanya. Ayan, next tayo. Ayan, tuloy-tuloy ito. Nag-gets yung story, di ba? Yung hari gustong i-reward si Mordecai, kaya nagtawag siya kung sino bang opisyal na mataas na nandyan sa labas ng kwarto niya. Nagkataon, pumasok si Haman. Eh di ba si Haman galit kay Mordecai? Ano sa tingin niyo mangyayari? Imagine niyo, yung taong galit na galit sa'yo, sabihin natin, nagtatrabaho kayo pareho sa isang kumpanya, tapos yung pinaka-head ng kumpanyang yon, inutusan yung taong galit sa'yo ng walang rason para i-reward ka o sabihin na promoted ka. Ano sa tingin niyo mararamdaman ng taong yon na galit sa inyo? Maaasar? Ano pa? Lalong magagalit? Ano pa? Mainggit o matutunaw? So ito yung nangyari. Esther 6, verse 6 to 11. So Haman came in, and the king said to him, "What should be done to the man whom the king delights to honor?" Tapos ito si Haman, aside sa hater siya, ano din, mayabang din. Sabi niya, Haman said to himself, whom would the king delight to honor more than me? Sabi, sino pa ba ang gustong i-reward ni boss maliban sa akin? Ako lang naman ang magaling dito. Ganon, yabang niya, no? Hater na siya, sang yabang-yabang pa niya. So sabi niya sa hari, and Haman said to the king, "For the man whom the king delights to honor, let royal robes be brought." Pahiramin mo, mahal na hari, nung paborito mong robe, o yung royal robe mo, yung ginagamit mo pag nagpaparade o pag may event, which the king has worn. And the horse that the king has ridden, kahit kabayong sinakyan mo, mahal na hari. And whose head a royal crown is set, at bigyan pa ng korona. And let the robes and horse be handed over to the one of the king's most noble officials. Let them dress the man whom the king delights to honor, and let them lead him on the horse through the square of the city, proclaiming before him, "Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor." So sabi ni Haman, ibigay mo yan lahat, mahal na hari. Bigyan mo ng Lamborghini o Ferrari. Bigyan mo ng magandang damit. Lagyan mo din ng corona. Tapos, yung pinakamataas mong opisyal, aside sa doon sa taong yon, ipaparade yung taong yon at sasabihin, ito ang ginagawa sa mahal ng boss o sa kinatutuwaan ng boss natin o ng presidente. Akala kasi ni Haman, siya yon. Kasi yabang niya kanina, di ba? Galit na galit siya kay Mordecai, tapos ang iniisip niya, ako lang yung gusto ng hari. Biglang ito yung banat ng hari. Then the king said to Haman, "Hurry! Sige, dalihan mo. Kunin mo yung damit ko, yung Ferrari ko, at yung sinabi mo, gawin mo lahat yon kay Mordecai." Lahat yun sinabi mo, gawin mo yun kay Mordecai. Go, dali. Ikaw yung pinakamataas kong opisyal, so gawin mo yun. Ano sa tingin nyo mukha ni Haman pagkatapos? Siguro kung malaking ngiti niya pagpasok niya sa chamber ng hari. Mahal hari! Ganun, ito gawin mo, ganyan yan. Tapos nung sinabi, sige, gawin mo kay Mordecai. Ano kaya mukha niya? Baka ano sa tingin niyo itsura niya? Question mark, naging meme yung mukha niya. O baka nakasumbakol yun. Sabi dito, leave out nothing that you have mentioned. So Haman took the robes and the horse, and he dressed Mordecai, and led him through the square of the city, proclaiming before him, "Thus shall be done to the man whom the king delights to honor." Di ba si Esther kanina, pwedeng patayin dahil pagpasok lang? Sa tingin niyo, pag sinuway ni Haman yung utos ng hari, papatayin kaya siya? Yes, lalo. Kasi kung simpleng paglitaw mo lang uninvited, without appointment, pwede kang patayin. Ito pang hindi ka susunod. So walang choice si Haman. Napalunok na lang siya. Nakayuko siyang lumabas, kinuha yung damit ng hari, yung susi ng Ferrari, yung magagandang damit, tapos binigay kay Mordecai. Si Mordecai naman, nakatingin lang sa kanya. Ano ginagawa nito? Nakita kayo na, yung taong galit na galit sa inyo, then biglang one day, binigyan kayo ng magandang damit, masarap na pagkain, tapos tinanong nyo, may lason ba to?
Sure ka? Anong nangyari sa'yo? Mamamatay ka na? Ganun siguro inisip ni Mordecai, di ba? Kasi biglang itong taong galit na galit sa kanya, na gusto siyang patayin at kanyang lahi, biglang nirewardan siya. Tapos pinarate pa siya sa buong syudad. Ito ang nangyayari sa pinaburan ng hari. So yung mukha niya, ito ang hari. Siya yan. Ganyan, kasi kulang na lang matunaw siya at yun halos yung nangyari. Sa next part, ito. Pagkatapos nun, nung parade, tapos siyang i-parade, siguro si Mordecai tumatawa sa loob niya. Kasi pinaparade siya nung kagalit niya, nung kaaway niya. Sabi dito, then Mordecai returned to the king's gate, kasi dun siya naka-duty. Returned to the king's gate, but Haman hurried to his house, mourning with his head covered. Ayun. Si Haman, dahil sa sobrang hiya, tumakbo, pauwi, umiiyak at tinatakpan ng kanyang ulo sa kahihiyan. Kasi yung taong kinagagalitan niya ng kahit walang reason, dahil lang sa lahi, napilitan siyang i-promote or i-parade sa buong syudad na ito ang gusto ng hari. Ito ang pinapaboran. So tunaw siya. At kung babasahin niyo yung storya, pati yung asawa niya, dinakdakan pa siya. So yung araw niya ay sobrang pangit. Alam niyo naman yun, di ba? At long story short, pag babasahin niyo yung buong chapters ng Esther, nung second time na lumapit siya ulit sa hari para i-request yung annihilation ng mga Jews, nalaman na doon sa moment na yun na si Esther ay Hudyo din. Tapos nalaman din nung hari na si Haman ay gumawa ng bitayan sa kanyang garahe para kay Mordecai. Kaya sabi nung hari, aba, gusto mong ipapatay yung taong nagligtas sa hari? Ikaw ang ibibitay ko sa bitayan na ginawa mo. So sabi dito, so they hung Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then the wrath of the king abated. Sa simpleng prayer lang, ang dami na nangyari. Nag-pray si Esther, nag-pray si Mordecai na masave ang kanilang lahi. Yung circumstances sila is mauubos sila lahat. Mauubos sila at walang matitira. Pero dahil nag-pray sila, dahil nag-take sila ng risk, kahit ano man yung mangyari, or kahit mahirap man gawin sa mata natin, ginawa pa rin nila. At nabaliktad yung kwento. Yung papatay sa kanila, yun ang namatay. Tapos imbes na maubos lahat ng kaari-arian nila, dahil pwede silang patayin at kunin lahat ng gamit nila, nabigyan pa sila. Si Mordecai, na-rewardan pa. Our prayers can make a miracle. Himala lang yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, may himala. O nyo, ano yun yung, walang himala. Wala na yun, patay na yun. Because when we pray, the miracle-working God works. Pag ikaw lang nagtatrabaho, sariling effort mo lang yan, mapapagod ka din. 5 days a week nga lang, nakakapagod na eh. What more pa yung more than that? At yung more than 9 hours of work. Lalo na yung mga may business, tas magulang pa, may anak. So madaming trabaho yan. At minsan may mga problema na overwhelming, na hindi mo na kayang solusyonan. Kaya maraming nababagsak sa mga bisyo, sa mga drogas, addictions, or kung ano man, dahil wala silang prayer. Wala silang Lord na pwedeng sandalan. Pero tayo, iba. At sa mga first time natin, sinishare lang namin to sa inyo para meron kayong another option. At meron tayong mga proof dito sa Bible na ito ay effective. Kung gusto nyo subukan, subukan nyo. Kung yung mga politician dati, o meron man ngayon, sabi, wag nyo akong subukan. Si Lord, sabi niya, subukan nyo siya. At pag sinubukan nyo siya, kaya niyang gumawa ng himala. Amen? Sige, lahat ng tao dito, alam ko, meron kayong pinagdadaanan, meron kayong struggles o circumstances na hindi ganong kaganda, na matagal nyo nang pinagpipray o gustong masolusyonan. Sabi dito, our prayers can make a miracle. So, subukan mo mag-pray kung hindi ka pa nagpipray. At kung nagpipray ka na before, ituloy mo. I-level up mo ng konti. Kung di mo pa na-try mag-fasting ka konti. Nakatulong yun para sumeksi katawan, maging healthy, at naka-connect ka pa lalo kay Lord. Diba? So, yun. Sabi mo sa katabi mo, mag-pray ka na. Sabi mo sa kabila, ikaw din, mag-pray ka na. Ilakasan mo, sabi mo, mag-pray ka na.
Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating team for prayer this month. So, I hope na lahat tayo ay naintindihan kung ano yung importance ng prayer. Palakpakan natin si Lord. And sana bago magtapos ang araw na to, nag-pray na kayo. Yun lang. Thank you. God bless. Okay po. Last Sunday, nagtapos tayo sa Exodus 17 na natalo ni Joshua, nila Moses, yung Amalekites. Sabi doon sa verse 16, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Itong mga Amalek na kalaban ng mga Hudyo, ng Israel, sabi ni Lord, every generation, itong Amalek na to, manggugulo to. Manggugulo to sa inyo at kailangan nyo tong talunin. Pagdating sa 1 Samuel 15, so time ni Joshua, hindi naubos yung Amalek. Pero pagdating doon sa 1 Samuel, inutusan ni Lord si Saul na ubusin ang Amaleks. Naalala niyo yon? 1 Samuel 15, sabi dito, ubusin mo, Haring Saul, lahat ng mga Amalekites. Wala kayong ititira na buhay, bata, matanda, pati yung mga hayop. Para sa mga naninibago sa ganitong mga kwento, bakit pinapapatay ni Lord pati bata? Kasi po itong mga to demonically possessed. Yung DNA nito, mga demonyo. Kaya yung batas natin na hindi patayin yung ganito kasi hindi ikulong kasi 14 years old sa Bible, kahit bata, pag na-demonyo, pinapatay. Kasi pag na-demonyo na, papatay na yan ng papatay. So itong mga to, sabi ni Lord, patayin mo, Haring Saul. Pero sabi sa verse 9, 1 Samuel 15, verse 9, but Saul and the people spared Agag. Sino po si Agag? Yung hari ng mga Amalek. Hindi niya pinatay si Agag, yung hari. At yung matatabang hayop. Ngayon, balik tayo sa Esther. Balik tayo sa Esther. Esther chapter 3, verse 1. After this thing, King Ahasuerus promoted Haman, the son of Hammedatha, the Agagite. Agagite. Yung Agag na hari ng Amalek na hindi pinatay ni Saul is the same Agag na pinagmulan ni Haman. Si Haman ay Amalek din. Nag-gets niyo yung connection? Kaya pag may pinaubos si Lord sa'yo, ubusin mo. Pag may pinatanggal si Lord sa'yo, tanggalin mo lahat, wala kay titira. Dahil yung latak na yan, salot yan. Hindi pinatay yung Agag na hari. Ngayon, pag pinanood nyo yung One Night with the King, kwento ni Esther yon, pelikula yon, movie yon. Buntis yung asawa ni Agag, King Agag. At etong si Haman ang anak. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag pinaputol ni Lord, yung dapat putulin, wala kang ititira. Sabihin mo, walang ititira. Huwag kang manghinayang. Huwag kang maawa. Dahil itong si Saul naawa kay King Agag, at yung asawa niya, according to the movie, buntis, at ang anak ay si Haman. So yung problema nila, from time ni Joshua, time ni Saul, hanggang time ni Esther, the same problem. The same problem. Bakit? Hindi sinolusyonan sa time ni Saul. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo ipamana ang problema sa anak mo. Huwag mo ipamana sa lahi mo ang problema ang pinapuputol ni Lord sa iyo ngayon. Yung bisyo mo na dapat tanggalin ngayon, tanggalin mo na bago pamanahin ng anak mo yan. Yung maling sistema mo na pinapuputol ni Lord, yung maling kaibigan, maling mga katropa, tanggalin mo na, sabi ni Lord, dahil pag di mo tinanggal yan, magiging salot sa buhay at pamilya mo yan sa susunod na saling lahi. Kaya ngayon, habang nagtuturo si Bethuel, si Agag pala ang hari na hindi pinatay ni Saul, pero pinatay ni Samuel. Kaya lang nakatakas na yung misis, ang anak ay si Haman.
Kaya, huwag tayong magtira. Amen? Pag sinabing putulin yan, putulin mo. Wala kang ititira. Yung awa at habag natin, minsan nagiging sagabal sa pagsunod natin sa Diyos. Yung awa ng Diyos ang importante. Yung habag ng Diyos, hindi yung habag natin. Dahil kung si Noah daw ang susundin, naawa siya doon sa mga taong nalulunod, bubuksan niya yung pintuan ng ark. Ano mangyayari sa ark? Patay lahat sila, walang matitira. Kaya ang sabi doon sa kwento, sa Genesis, si Lord ang nagsara ng pinto, hindi si Noah. Dahil kung si Noah, baka maawa pa. Yung awa ng tao, destructive. Yung awa ng Diyos ang nakakapagligtas. Amen? So, sa prayer na ginawa ni Esther, ng grupo niya, ng buong bansang Israel na nakakalat sa time na yon, yung imposible, naging posible. Yung pangit na mangyayari sa kanila, nabaliktad. In the 11 months ng year na yon, ang utos ay uubusin lahat ng mga Hudyo. Uubusin sila. Ngayon, instead na silang maubos, lahat ng kalaban nila na papatay sa kanila, pag may pumorma, sila ang pumatay dun sa kalaban nila. At yung mga taong yon ay nagkaroon ng takot sa mga Israelita. Kaya until now, yung araw na yon ay sineselebrate nila until today. By the way, itong bansang ito, na kinalalagyan ng mga Hudyo, ito yung Iran ngayon. Mga Iranians to. So yung Iran noon at ang Israel ay magkakampi. Hindi kagaya ngayon, magkalaban, mortal. So, wala pong imposible sa prayer. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, pwedeng mabaliktad yan when you pray. Kung ano mang pangit na nangyayari sa buhay mo, when you truly pray, totoong prayer ha, from the heart at tamang prayer, kayang baguhin ng Diyos ang lahat. Amen? So, tayo po tayo. Kaya wag tayong tamaring magdasal. Okay? Wag tayong tamarin mag-pray dahil ang prayer po ay kumukonekta tayo sa Diyos. Dito sa lupa, ang daming problema. Sa lupa, ang daming kulang. Sa lupa, ang dami nating hindi kayang gawin. Pero when we pray, kumikilos ang Diyos. When you work, you work. But when you pray, God works. At pag si Lord ang kumilos, ang pagkilos niya ay laging merong himala. Kaya yun ang nangangailangan ng himala dito, tumawag kayo kay Lord. Amen? So before we close sa ating service ngayon, meron po bang mga first-timer dito? Ngayon lang nakapunta. Taas nga po ang inyong kamay. Wagayway. Ayan. Palakpakan nga po natin sila. Pwede po kayong pumunta rito. Closing prayer, ipagpe-pray lang po namin kayo. Punta po kayo dito sa harap. Sige po, pakisamahan ng mga nag-invite. At kung wala namang nag-invite, yung mga usher natin dyan, punta po kayo dito. We just want to pray for you. Because we believe prayer can do a miracle. Because when you pray, kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga taong pinagpe-pray mo. Sa nagdadasal at sa pinagdadasal. Wala pong imposible sa Diyos. Pero mangyayari lang yung imposible pag tayo ay kumonekta sa Diyos. To God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. And the moment you pray from the heart, the moment you pray, talagang seryosong dasal at tamang dasal, yung himala ng Diyos ay kayang dumaloy sa atin. Okay? So, welcome po kayo dito sa Juhia. Kami po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Yun yung po pangalan ng grupo namin, pero wala po kaming tinataas na religion dito, wala po kaming sekta o grupo na pinopromote. Kami po ay Bible lang, Jesus lang. Si Jesus lang tinataas namin, walang pangalang binigay sa silong ng langit para ang tao maligtas, kundi pangalang Jesus. At ang sabi ng John 14:6, si Jesus lang ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang pupunta sa langit kung hindi kay Jesus dadaan. At alam natin, walang ibang nakapako sa krus, kundi si Jesus. So si Jesus lang talaga ang tinataas namin dito. At si Jesus lang din yung kailangan tanggapin ng bawat tao sa buong mundo. Iba't ibang relihiyon, iba't ibang sekta, iba't ibang grupo, pero wala pong pastor, pare o ministro na makakapagligtas sa inyo. Si Jesus lang. Dahil si Jesus lang ang binigay ng Diyos sa atin
namatay sa krus para tayo tubusin sa ating kasalanan. Gusto niyo po bang tanggapin si Jesus? Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang kung sinong sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa kanya kay Jesus, bibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At pag anak ka ng Diyos, pwede ka nang magdasal ng Ama namin. Sumasalangit ka. Kasi ang nagdadasal lang ng Ama namin, anak lang ng Diyos. At ang anak lang ng Diyos yung tumanggap kay Jesus. Hindi tumanggap sa relihiyon, tumanggap kay Jesus. At pag anak ka ng Diyos, kung anong meron ng Diyos sa langit, sa'yo din yun. Yung kakulangan natin sa lupa, kaya niyang punuan. Your will be done on earth as it is your will in heaven. So ito po yung dasal na effective. Pero kailangan yun, anak tayo ng Diyos. So gusto ba natin maging anak ng Diyos? So pwede tayong manalangin, tanggapin natin si Jesus. Okay, let's bow our head. Let's close our eyes. And as we bow our head and close our eyes, pwede bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na, Lord, gusto kitang kilalaning Diyos, Ama. Gusto kitang tanggapin sa puso ko, Panginoong Jesus. At sumunod kaya sa panalangin ito, sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo. nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako ay isang makasalanan ako isang makasalanan. at wala po akong magagawa At wala po akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin para ayusin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin patawarin, at linisin at linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad sa mo, pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Patuloy lang tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Tinanggap kanila bilang Panginoon na tagapagligtas. Kagaya ng pangako mo sa John 1:12, ang sino mang tumanggap sa iyo, nanampalataya sa iyong pangalan, binigyan mo ng kapangyarihan at karapatan maging mga anak ng Diyos. At bilang mga anak mo ngayon, Panginoon, tinuruan mo din kami, ganito kayo manalangin. Sabihin nyo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ito yung tinuro mong dasal na Our Father na tinatawag namin. Bilang mga anak mo at tatay ka namin, pwede kaming humingi sa iyo. Pwede kaming tumawag sa iyo. Pwede kaming mag-connect sa iyo. Pwede kaming magdasal, manalangin, Panginoon. Kung ano man yung kalagayan ng bawat isa dito sa lupa, yung mga kakulangan namin, sa langit walang kakulangan. Sobra-sobra, siksik-liglig umaapaw ang blessing mo dyan. Panginoon, sa oras na to, ano man yung mga problema namin dito sa lupa, ikaw ang pumuno. Galing sa langit, ibuhos mo ang pagpapala dito sa amin. Sa bawat isang nandirito ngayon sa harapan at sa lahat ng nandirito sa sinihang ito, Panginoon, hanggang dun sa taas, yung may pangangailangan sa finances, Lord, ikaw ang mag-provide in Jesus' name. Yung mga may babayaran this week, Panginoon, Lord, gumawa ka ng himala na mag-provide kung paano hindi namin alam, kung paano sila, Esther ay, Lord, mamamatay lahat sila, pero naghimala ka, Panginoon. Nabaliktad ang sitwasyon. Kaya I pray, Lord, na yung mga pangangailangan ito matugunan. Yung mga may sakit at ang sabi ng doktor, imposible nang gumaling. Ang sabi ng doktor, kailangan na ng maintenance, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. Walang imposible sa iyo. You are the God who heals.
mula ulo hanggang talampakan, lahat ng aming sakit na nararamdaman sa oras na to, Lord, pagalingin mo in Jesus' name. In the name of Jesus. Sa mga merong bagabag sa puso, sa maraming alalahanin, sa dumadaan sa matitinding pagsubok na hindi na alam ang gagawin, gusto nang sumuko. Panginoon, andyan ka. Kung paanong si Pedro lumulubog na sa tubig, sinalo mo, inangat mo. Yung mga lumulubog na sa problema, lumulubog na, Panginoon, sa mga sitwasyon na hindi nila alam ang gagawin, abutin mo ngayon, Panginoon. Iangat mo uli. Sa mga nanghihina, Lord, palakasin mo. Sa mga gusto nang sumuko, Lord, magpatuloy dahil nandyan ka. Hindi mo kami sinukuan, Panginoon. Kaya Lord, tinataas ko ang buong kongregasyong ito mula dito sa harapan. Hayaan mo, Diyos, na patibayin mo kaming lahat. Patatagin mo kaming lahat. Pagpalain mo kaming lahat. Pagalingin mo kaming lahat. At hayaan mo, Diyos, na yung aming pananalangin, Lord, lumalim pa, lumawak pa. And every time we pray, Lord, magkaroon talaga ng pagbabago sa amin na nagpipray at sa mga taong pinagpipray namin. Thank you, Lord. Sa lahat ng ito, we give you praise. We give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.